Kaibigan, tingnan nyo, nakita ko dito sa Costco. Uy, narito pa rin ang kanilang griddle. Ano pang hinihintay nyo? Kumuha na kayo. Napakaganda nito, ginagamit na namin. Pare pa rin siya ng presyo. 500 pa rin siya. Ito yung version na Patio Collection. Nag-enjoy kami nagamitin ito. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong grill, gusto nyo palitan ng inyong barbecue grill, maybe ito ang sagot, maybe ito ang inanais nyo. Napakaganda. May mga videos pa akong gagawin tungkol dito, hindi lang ako magkaugaga. Napakarami. I-make sure, itong pinaka-importante, once na magawa ninyo ito, took me over 2 hours nung hindi kailangan na over 2 hours. I think 3 hours yata ako na kailangan niyo ma-season. Season ang tawag dito, kaibigan, kung ang bakal cast iron to Ibig sabihin nun, pwede siyang kalawangin. Talagang kakalawangin siya kung gagamitin ninyo. Kaya kailangan i-season nyo muna na maayos. Merong special, or kahit, sabi nila kahit anong langis, pero hindi ako naniniwala ron. Kailangan avoid animal fats. Yung mga may special ito na grease or oil na ginagamit. Ang nangyayari naman, papainitin ito. Pagkapainit, lalagyan nyo lang yon. Once na matunaw yung oil ninyo, papahid ninyo gamit ang tong, pansipit, at maybe paper towel. Pahiran nyo, uusok ng marapakalaki yan. Pahiran nyo yung tagiliran, pahiran nyo yung likod, tagiliran, harap. At ito kasulok-sulukan. At uusok yon, kaibigan, dahil naka-high heat. Excuse me. Hintayin nyo mawala yung usok. Once na mawala yung usok, natapos na kayo sa first application ninyo, yung first layer ninyo ng seasoning. Now, gawin nyo uli yun. Once na mawala na yung usok, same procedure, lagyan nyo ng oil gamit ang tong, sweep ninyo gamit ang paper towel at tong. Uusok muli yun. Alright? 10-15 minutes, naka-high heat hanggang mawala ang apoy, mawala ang usok. I-apply nyo uli yun. I-apply nyo yun ng 3 hanggang 4 na beses. Yun ang rekomendasyon. Alam nyo, kaibigan, kung ilan ang ginawa ko? 7. At talagang maybe hindi lang 7 yun Kaya umabot ako ng, hindi ko na matandaan. Alas 3 ng madaling araw ako doon nag-umpisa. Alas 6 na ng pasado, alas 6 na ng ako'y natapos. Alas 6 ng umaga. Biruin nyo yun. Kaya nag-video ako noon at di ko pa na-upload yung iba. Pero napakaganda. Magkakaroon ka ng petsina. Yung sign ng pagkaluma na nagamit. Napakaganda. Hindi ganito kailangan itim. The more na kulay itim ang inyong griddle, the more na magiging non-stick siya. Kahit anong itapon nyo ron, bacon, nga pala, pancake, lahat. Nga pala, wag nyo gagamitin ang bacon oil o anumang animal fats dahil kung hindi nyo magagamit ang griddle ninyo araw-araw, nabaho yun. Kailangan talaga yung natural na, yung oil na maybe, avocado oil, yung iba gamit ay canola oil, and about masama yung mga seeds, oil seeds doon. We're not talking about that. We're talking about how to stain, or not stain, I keep saying stain, season your griddle. Okay? Napakaganda nito. Again, paulit-ulit ako, no? Pero natutuwa talaga ako. May catch siya dito, meron siyang container dito na magkakatch ng grease. Napakagandang linisin. At ano pa ba? Wow, isa sa mga feature niya na nako-collapse to, magnetic ito. Kailangan ilagay dito yung mga panluto nyo, spatula, tongs. Ganito rin dito. Okay, napo-fold siya. At caster wheels, napakatibay, magandang klase. May sabitan siya dito ng inyong tanke, propane tank, 20 gallon tank. Napakaganda, magandang pagkakagawa nila. Alright, at kasama ito, I believe kasama ito ng cover. Double check kailangan nyo ng cover para lalong maganda syempre ang inyo kasama to sa box. At ang bigat nito ay about around 150 pounds. Binuhat ko to, of course, nagyayabang ako sa inyo for a 50 plus year old man. Nabuhat ko, pero I strongly encourage you to ask for some help dahil mapaka hindi nyo ma-enjoy ito kung may bali kayo sa likod, di ba? Alright, kaibigan.
Yun lang, at mukhang nakagawa ko ng content dito. Again, really consider this. Napakaganda, napakabilis din at user-friendly, madali mong ma-assemble to. Hindi hanggang sa muli, Padayon.